ano yung utos ng Diyos na pagdadamit, yun ang dinadamit ng mga kaanib sa iglesia. Hindi pwede yung kahit ano na lang na napakahahalay na mga damit, kagaya nung nauuso ngayon. Isang dangkal na lang ang shorts ng babae, labas na ang singit, labas pa yung panty. Masama yun, mahalay sa Diyos yun eh. Nakakapagdulot kasi yun ng interes sa mga lalaki pagka ang babae ganun ang itsura. Nakakagawa tuloy sila ng kasalanan. Dahil ang sabi doon sa 5:28 ni Mateo, Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. titingin ka pa lang sa babae dahil meron kang masamang hangad, nagkakasala ka tuloy ng pangangalo niya sa puso. Kahit hindi mo pa siya nahihipo, hindi mo pa hinahalikan, nagkakasala ka na, sabi ni Kristo. Kasi merong mga babae ganun kung magdamit para bang nag-aanyaya talaga na tignan siya at pagnasaan. Kasi dinidisplay niya na buong katawan. Sa amin po, kung alin yung nakasulat na kung paano magdadamit, sabi ng Biblia, mahinhing damit, matimtiman at mahinahon. Ganun ang aming itinuturo. Walang lagpas, walang sobra. Kung ano yung nasa Biblia. Yun po ang sagot ko dun sa inyong tanong, ano ang pagkakaiba namin sa ibang relihiyon tungkol sa doktrina. Magkaiba nga po kasi yun sa amin purely biblical. Tingnan nyo kung sumasagot ako, laging na binabasa ko sa Biblia. Wala kami nung mga sinasabing tradisyon, dogma. Sa Katoliko, maraming dogma, maraming tradisyon, wala sa Biblia, kontra sa Biblia. Kagaya limbawa nung rosaryo, bawal po ng Biblia yun Basahin natin ang 6:7 ng Mateo hanggang 8. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Bago pa lang tayo mag-umpisang manalangin, alam na ng Diyos yung kailangan natin Kaya sabi ni Kristo, huwag kayong mananalangin ng paulit-ulit na walang kabuluhan yan, kasabi niya. Kasi iniisip nila dahil sa kanilang maraming kasasalita, didinggin sila. Huwag kayong gagaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago nyo hingin sa Kanya. Hindi naman makulitan Diyos. Wala naman po kasing rosaryo sa Biblia. Bawal nga ng Biblia yung konsepto ng rosaryo. Kasi ang Diyos ayaw niya nung kukulitin mo siya ng ulit-ulit ang pinagsasasabi mo. Hindi naman siya bingi, hindi naman siya bobo, hindi naman siya makulit. No? Ba't mo naman kukulitin ng ulit-ulit? Mali yun. Nakakaano lang kasi kung minsan parang yung iba nagagalit pag nagsasalita ka ng totoo. Pero dapat talaga may magsabi ng totoo Pag wala kasing magsasabi ng totoo, habang panahon ng mali ang ginagawa natin, di natin maiintindihan. Kaya utos ng Diyos yun 58:1 ng Isayas, kapatid na Daniel. Umiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang at sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Sabi ng Diyos, umiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak. Iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang, yung mga mali, yung mga hindi tama. Dapat talaga pinapahayag yan para ang tao matuto ng katotohanan. May mga tao, kunyari, sa Diyos, pero pakunwari lang. Yun yung sinasabi sa 1:16 ng Tito Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa ay mga malulupit at mga masuwayin
at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Ang tanong ng kapatid na Meli, ano magiging resulta doon sa mga tao na yon na malulupit sa walang pagmamahal sa kapwa, inuuna yung material kaysa sa espiritual, pretentious sa pananampalataya sa Diyos, pero ang ugali ay di nakikita, walang pagmamahal sa kapwa. Yun yung sinasabi eksakto ni San Pablo doon sa mga taong hindi sumusunod sa Diyos Nagpapanggap lang sila, they are just pretending to know God. Nakikilala nila ang Diyos sa kanilang pagpapanggap, nagsasabi sila kilala nila ang Diyos. Ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibasa ay mga malulupit, mga masuwain, anong magiging wakas? Mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Itinatakwil ng Diyos yung ganyang mga tao, kapatid. Kahit sabihin mo na sabihin, Lord, 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 Jesus Christ, Lord, kahit sabihin mo na sabihin libu-libong beses, hindi mo naman sinusunod yung utos ni Kristo, hindi ka tatanggapin ni Kristo. 7:21 ng Mateo hanggang 23. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Lord, Lord, sabi ni Kristo, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Lord, papasok sa kaharian ng langit. Bakit? Marami ka magsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom, Lord, hindi ba kami naghula sa pangalan mo? Sa pangalan mo, nagpalayas pa kami ng mga demonyo. Gumawa pa kami ng mga milagro. Kung magkagayo, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, mga nagsisigawa ng katampalasanan. Yan po ang katapusan ng mga tao. Ang relihiyon ginawang venue of hypocrisy. Kinasangkapan ng relihiyon para kunyari banal, para kunyari sa Diyos, pero ang nakatagong gawain puro kawalanghyan. Yun po ang sagot ko, kapatid na Merlin. Salamat po sa inyong pagdalo. Sana naunawaan nyo aking sagot. Salamat po, Brother Eddie. Salamat po at punta naman po tayo sa Talavera, Nueva Ecija. Kapatid na Jerry Cabanyero at kapatid na Edwin Magdaraog kasama na ating mga panaw. Go ahead, Nueva Ecija. Magandang gabi, kapatid na Eli. Ang itatanong ko po ay isa lang. Sino ang naging saan nakuha ni Cain ang napangasawa niya? Basahin natin ang 5, versikulo 4 ng Henesis. At ang mga naging araw ni Adam pagkatapos na maipanganak si Seth ay 800 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Marami pa lang anak na lalaki at babae si Eva at si Adan Hindi naman katakata kayo kasi utos ng Diyos, kapatid, na magpakarami sila Pagkalalang sa kanila ng Diyos, inutusan, magpakarami kayo, magpalaanakin kayo, kalatan ninyo ang lupa, ayon, at inyong supilin. Utos yun yung pagpapakarami ni Eva at ni Adan Pangunahing utos na tinanggap nila sa Diyos yun. Be fruitful and multiply and replenish the earth, sa pagkakasalin sa King James Version. Kaya hindi katakataka na ang Eva at Adan na ito mag-produce ng maraming anak. Sabi nga ng Henesis, nagkaanak siya ng mga lalaki at mga babae. Yon.
Ngayon, ang tanong ng kapatid, saan nakuha ni Cain ang kanyang napangasawa? Basahin natin ang 3:20 ng Henesis. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Yung palang salitang Eva, ang ibig palang sabihin nun, kapatid, siya ang ina ng lahat ng nabubuhay. Tinawag ng lalaki ang kanyang asawa na Eva sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng nabubuhay. Ibig sabihin, lahat ng tao sa panahon na yon, anak ni Eva yon. Kaya kung tanong mo saan kumuha si Cain ng mapapangasawa, dun sa mga naging anak ni Eva, maaaring kapatid niya at maaari ring pamangkin niya. Kasi habang lumalakad ang panahon, yung mga anak ni Adan, nagmumultiply yun eh. Pwedeng mag-produce yun ng mga anak. Pwedeng lalaki, pwedeng babae. Kaya kung halimbawa, 40 anyo si Cain, pwede siyang magkaroon ng pamangkin na 20 anyos. Kasi kung yung kapatid niya nag-asawa ng 20 anyos, bago nag-40 si Cain, yung panganay nung kapatid niya na nag-asawa, po pwedeng 20 anyos na yon. Pwede niya nang mapangasawa yon. Dalawa lang ang posibilidad. Anak ni Eva at ni Adan at pamangkin ni Cain, pwede niyang mapangasawa. Yun ang pinakamalalapit na pwedeng maiproduce ni Eva at ni Adan eh. Kasi yung mga unang pinanganak ni Eva at ni Adan, pag nag-asawa yon, magiging magiging pamangkin ni Cain yun eh. Pwedeng mapangasawa niya yon. Pwede rin namang mapangasawa niya mismong isa sa kanyang mga kapatid. Nung panahon na yun naman, di naman bawal na magkaasawa ka ng kapatid o ng pamangkin. Bandang huli na lang ipinagbawal ng Diyos yun sa Israel. Kasi nga, nag-umpisa pa lang ang tao noon, wala pang maraming tao. Kaya, ang magiging asawa ng isa't isa sa kanila, yun mismong kanilang mga kamag-anak. At ang ipinagkakamali ng iba riyan, yung sinasabi doon sa Genesis 4:16, ang sabi roon, At umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at tumahan sa lupain ng Nod sa silanganan ng Eden. At nakilala ni Cain ang kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Enoch. At siya'y nagtayo ng isang bayan at tinawag ang bayan ayon sa pangalan ng kanyang anak, Enoch. Ang kasaysayan, sabi ng tinulat ni Propeta Moises, nung umalis si Cain sa harap ng Panginoon pagkatapos na siya'y sumpain ng Diyos dahil pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel, pumunta siya sa lupain ng Nod. At pagdating niya sa lupain ng Nod, nakilala niya ang kanyang asawa at naglihi at ipinanganak si Enoch. Ang pagkakamali nung iba, kung salita diyang nakilala, akala nila ang kahulugan nung nakilala, pagdating sa Enoch, dun lang nakilala ni Cain yung kanyang asawa. Hindi nila alam kung paano ang gamit nung salitang nakilala sa Genesis. Ang gamit nung salitang nakilala, nagkaroon ng pagsisiping, nagkaroon ng sexual intercourse. Pagdating sa Nod, doon nagsiping si Cain at yung asawa niya, at naglihi yung asawa niya, at nanganak at tinawag na Enoch. Ang kahulugan ng salitang nakilala, pagsisiping ng lalaki at babae. Basahin natin ang 4:1 ng Genesis, kapatid na Daniel. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain. At sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya'y naglihi. Yung salitang nakilala riyan, nagsiping ang ibig sabihin sa Ebreo. Nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya'y naglihi ng anak. Tapos, yan sa 25, kapatid na Daniel. At nakilalang muli ni Adam ang kanyang asawa at nanganak ng